Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ngunit hindi pala ganun kadali iyon. Ilang buwan ay umuwi ang papa ni Atasha ng Pinas. Sinundo ako ng tauhan nito at dinala sa kanyang kumpanya. Nilapag niya ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesa niya. Sa maganda at magarang opisina nito. Mamahaling formal na uniforme. At ipinakita niya sa akin kung gaano nga ba ito kayaman at kung ano ang posisyon nito. At kung gaano nga ba ito kamakapangyarihan. Huwag mo akong hintayin na gumawa ng paraan para pabagsakin ang nag-iisang negosyo na ginagapang ng iyong ama para maisalba ang iisang negosyong bumubuhay sa inyo. Pinasadahan ko ng titig ang papel na alam kong gaano kalaki at kilala ang Grande Hotel noong nabubuhay pa si Don Henry. Kung paano kayo namuhay sa karangyaan dahil sa unang negosyong kanyang naitayo. Magaling ang lolo mo, Victor. Pero patay na siya. At alam natin na mahina ang ama mo. Isang pitik ko lang sa kanya ay kaya ko na siyang mapatumba. Aroganteng ngumisi ito. Bakit ba galit na galit siya sa papa ko? Kung tutuusin, siya naman itong dapat namin kagalitan. Ngayon, kung hindi mo titigilan ang anak ko, Victor, alam mo na ang kaya kong gawin. Wika nito. Nakikiusap ako bilang ama na layuan mo ang anak ko. Sa tingin mo ba, kung makakatuluyan kayo, mananatiling payapa ang pagsasama ninyo? Sa tingin mo ba, kayang mag-isa ng dalawang pamilya? Hindi mahina ang papa ko, Mayor. Kindness is not a form of weakness. My father is kind. That's why they think he is weak. At kung nangangamba ka, nagpatawad na ang pamilya namin sa ginawa mo. Matigas ang ulo mo, Del Mondo. Mariing wika nito. Pero hindi ko gusto ang pamilya nyo. Wala akong pakialam kung pinatawad niya kami o hindi. Ang tanging mahalaga sa akin dito ay si Atasha. Mahalaga rin siya sa akin. Bakit ba hindi kami pwede? Simple lang. Ayaw kita para sa anak ko. Gayon ko magmamagaling ka at pipilitin ang kagustuhan mo. Uulitin ko ang ginawa ko noon sa pamilya mo. And this time, you will witness how I destroy everything until nothing left in you and your family. Hanggang wala ka na at tuluyang sa Atasha na ang umayaw sa'yo. Nakukuha mo ba ang ibig kong sabihin, ha, Del Mondo? Napatingin ako sa lamesa nito. Tunay bang pantay ang mundo? Does he exercise fairness and equality? Dahil kung minsan na niyang nagawang pagtaksilan ang matalik na kaibigan, ang bayan pa kayang pinamumunuan niya? Hindi ko siya kilala. Ang tanging naririnig ko lang mula kay Teta Emma. Wala akong narinig kay tita kundi galit niya kay Liam. Siguro isang dahilan kung bakit ako lumaki na galit sa kanya. Hindi ko alam kung hindi mo lang ba ako gusto o dahil kinasusuklaman mo ang pamilya ko. Ano ba pwede kong gawing tama? Yung desisyon na sana walang may masasaktan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Marami pa riyang babae. Huwag kong hahayaan na masira ang sarili ko para sa isang babae lamang. Dapat hindi ako matulad kina Tita Emma at Tita Natalia na parehong nasira ang sarili para sa isang tao. Upon my own investigation to find out more about Florendo, Samaniego and Del Moldo family, I dig deeper to know
What could be the reason for the betrayal? May galit si Florendo kay Papa. Matindi. Kaya hindi ako naniniwalang walang dahilan ang pagtatraidor niya. Matapos masira ang dalawang pamilya, doon naman pumasok ang pamilya Samaniego. Noon pa man bago traidorin ng Florendo ang ama mo, ay may hidwaang namuuna sa kanilang pagitan. Mas naging magulo lang nung paniga ng mga Florendo ang mga Samaniego. Ang balak na pagpapabagsak ng mga Florendo sa inyong pamilya ay mas na nagtagumpay sa tulong ng mga Samaniego. So basically, sa mga Samaniego ay purong negosyo lamang ito. Pero sa Florendo, may intensyon na pahirapan kayo. Paliwanag nito. He provided me the supporting documents on his statement. Hindi yan ang gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Tulad ng sabi mo, matalik na magkaibigan ang mayor at si Papa. Napasulyap naman ang investigador kay Francisco habang ang kaibigan ko ay abala sa paglalaro ng bilyar. Narito kami sa aming hotel ngayon. Tumunog naman ang cellphone ko at nakatanggap ako ng message galing kay Atasha. I'm still replying to her messages. Naging madaling lang nitong nakaraang araw sa pagdating ng ama niya. Pero wala sa isip ko na tigilan ito. Wala akong pakialam kung anong balak gawin ni Mayor Florendo sa amin. Naniniwala ako sa kakayahan ng aking ama sa pagninegosyo nito. Hindi ganun kadaling mapatumba ang hotel, lalo na at nakilala na ito muli. Muli namang inilapag na lalaki ang pictures sa ibabaw ng table. Tila ba nag-alinlangan pa siya sa gustong sabihin. It was a speculation. There is no concrete evidence about this, about the past issue. Pero ito lang ang nakikitang rason para pagsimula ng kanilang hidwaan. Marahan itong napalunok. Inilagay nito ang isang imahe, isang babae. Tumagal ang titig ko sa larawan ni Mama. Mariin akong napapikit at hinilot ang sentido ko. In my investigation, dito ako napunta. Another dirty secret of the mayor. Napaangat ako muli ng tingin dito. Napasulyap siya kay Francisco na tila mayroon pa rin pag-alinlangan na bitawan ang pahayag. Bumaling siya muli sa akin at napalunok. May anak daw sa labas si Mayor. Anong ibig mong sabihin? Hindi matukoy kung sino ang ina ng anak niya sa labas. Sa ilang taon ay hindi nagkaroon ng kabit si Mayor o ibang babae. Ngayon ay palaisipan kung sino ang... That my mother had an affair with that guy? Napatayo na ako at sinigawan siya. Sinasabi mo bang nagkaroon sila ng relasyon at nagkaanak? Are you out of your mind? Get out of her! Sumabog na ako at inawat na ni Francisco. Habol ang paghinga ko at parang dumilim ang paningin ko sa galit. Tama. Hindi pa kami sigurado. Hindi pa patulan ni Mama ang lalaking yon. Hindi siya ganong klaseng babae. Nilampasan ko naman si Francisco at dumiretso sa counter para magpakalma. That's a stupid investigator. Anong tingin niya sa pamilya ko? Entertainment? Kung ganon, ang mga Florendo, ibahin niya ang pamilya ko. Hindi ko ipagpapalit ang babaeng gusto ko para sa aking pamilya. Hindi ko hahayaang magkaroon ng koneksyon muli ang aking ina at si Mayor Liam Florendo. Sa galit ko at magulong isip ko, ay hindi ko na kinausap pang muli si Atasha. Hindi siya ang sisira sa pamilya ko. Hindi isang Florendo. Tutulungan kita para makalimutan mo siya.
Kung sino man ang babaeng dahilan kung bakit ka nasasaktan ngayon. Hinaplos ni Ilyana ang aking panga at sinubukang umangat para maabot ang aking labing, ngunit umiwas ako. Hindi ako manggagamit ng iba, Ilyana. Kaya ko mag-move on sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tumayo ako at mabigat na napabuntong hininga. Tsaka iniwan siya sa kanyang apartment matapos ko itong maihatid. Nagagawa ko namang kalimutan si Atasha. Alam kong kaya ko, lalo na sa tuwing naiisip ko na maaaring may anak sa labas, si Mayor Florendo at ang mama ko. Sa tingin ko ay nabubuntong ang galit ko dahil alam ko ang nararamdaman ko sa kanya ang maaaring sumira sa akin at sa amin. Nang handa na akong pumasok sa isang relasyon, niligawan ko si Ilyana at naging kami. Bakit hindi? Nakalimot na ako at nawala na ang nararamdaman ko kay Atasha. Ilyana is perfect for me and we are happy. Sa nakaraang buwan na magkasama kami. Lasing ka. Marahang wika nito at mariin siyang hinalikan. Nagiging agresibo na ito at demanding. Hindi pa naman. Banayad kong bulong at pinaglalaruan ang botones ng kanyang blouse. Muli niyang hinawakan ang pangako at mariin niya akong hinalikan. Ibinukas ko ang aking mga mata at nakikita ko ang mga labi niya. Nakikita ko sa mukha niya si Atasha. Huminto ako sa paghalik at mariin na pumikit. Are you alright? Bulong naman ni Ilyana. Yes. Paos kong sagot at pinagpatuloy siyang halikan hanggang maihiga ko siya sa kama. Papalitan ko ang kondo na ito ng alaala namin ni Ilyana. Buburahin ko ang bakas ni Atasha sa bahay kong ito hanggang sa wala nang matira at si Ilyana na lamang ang makita ko. I like her. Alam kong kayang-kayang higitan nun ang nararamdaman ko kay Atasha. At pakakasalan ko siya. Hindi isang Florendo ang makakatuluyan ko. Hindi ko bibigyan ng rason matulad si Papa sa kanyang mga kapatid. Poprotektahan ko ang pamilya ko. At mamahalin ko si Ilyana. Mamahalin ko siya. She is perfect for me. At bagay na bagay kaming dalawa. Natawa naman si Francisco matapos niyang ipakita sa akin ang imbitasyon sa kasal ni Diana at Franco. He is invited and the way he shown the invitation, tila ba napakasaya nito. Nauna ko na makita ang pinagtutoksohan niya ako. Uuwi ang kambal na Florendo. Binaba niya sa lamesa ang imbitasyon. Nag-inuman kaming dalawa sa kondo ko. Pumunta siya rito at nag-ayang uminom para lang dito. Ano? Kinakabahan ka na ba, Dr. Del Mundo? I have nothing to say, Francisco. Sumimsim naman ako ng alak at tinitigan ang pangalan ni Atasha roon. What if she is waiting for you? Matalino ang babaeng yon. Hindi na yun maghihintay. Hindi na rin ako nagpapadala sa kanya ng kahit na anong mensahe. At alam na niya ang ibig sabihin nun. Ang pagkawala ko at hindi pakikipag-usap sa kanya ay sapat na para mapagtanto niya na ayoko na. Of course, you have to move on. Wika naman ito. At kaibigan ko rin si Ilyana. Hindi mo siya sasaktan, hindi ba? Susubukan ko. Hanggat kaya, hindi ko idadamay si Ilyana rito. I love her. Sagot ko naman, na halos pabulong. Dapat lang naman, hindi ba? Maikling panahon mo lang naman nakilala si Atasha. Pero nahulog ka ng husto sa kanya. Si Ilyana, matagal mo nang gusto at kilala. Dapat alam mo kung ano ang mas matimbang at mas mahalagang ipaglaban.
Kumigting naman ang pangako sa sinabi nito. Alam ko sa sarili ko na mahal ko si Eliana. Mahal ko siya. Hindi ko maintindihan ang pag-ibig. Pero nasisiguro ko namang mahal ko si Eliana. At kapag mahal mo ang isang babae, hindi ka matutokso. Hindi ka magiging mahina rito. Ngunit nang una niya makita si Atasha at Eliana na nakaupo sa unang upuan ng simbahan, nakita niya na umiiyak si Atasha. Na tila ba hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Doon pa lang, pinagsisihan na niya na hindi siya nagpaliwanag rito, na naging unfair siya rito, na naging gago siya. Bakit ba ako sa kanya nagalit? Dahil ba sa kagustuhan kong makalimot at nawala ang nararamdaman ko sa kanya? Habang nakikita niya na tumutulo ang mga luha nito sa pisngi nito, hindi man niya naririnig ang pag-iyak nito, ay tila naman nawawasak ang puso niya para sa babae. At na makita niya na nagbigay si Eliana ng tissue para sa babae, ay nakaramdam siya ng guilty. May nasasaktan na akong isang babae. Hindi ko hahayaang masaktan ko rin si Eliana. I will handle Atasha and I will protect Eliana mula sa sakit. Hindi niya kaya na makita na masasaktan ang dalawang babae nang dahil sa kanya. Kaya sa sitwasyong ito, si Eliana ang isasalba ko. Ang akala namin, kabit ni Mayor Florendo, si Mara Ibardaluza. Pahayag naman ni Diana sa akin. Kilala ko si Mara. Una kong narinig ang pangalan niya sa mga kaibigan ni Diana. Kay Diana. Pero nagkamali tayo. Nahihirapan siya na malunok at umiling. Napaayos naman ako ng upo. Kabit? Kung ganun, wala siyang pinagkaiba kay Cedric sa Maniego, hindi ba? Jumping from different women. At ang babae, hindi pa nalalayo ang edad kay Atasha. She was not a mistress. She is his daughter. Anak niya sa labas si Mara. Natigilan naman si Diana. Biglang kumabog ang dibdib ko at tila may bara sa lalamunan. Bumalik sa akin ang alaala ko noon. Ang sinabi ng aking investigador. Hindi ko yun nakalimutan. Ngunit umasa ako na hindi yun totoo. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ito ni Atasha. Bulong naman ni Diana sa sarili. Hindi ko makontrol ang galit na nararamdaman ko. Nagtungo ako sa opisina ni Mayor Florendo at padarag kong binuksan ang pintuan. Hinayaan niya ako at pinaalis ang mga tauhan niya nang sinubukan akong pigilan. Alam niyo ba kung ano nangyayari sa anak niyo ngayon? Muntik na siya mamatay dahil sa isang aksidente. Wika niya kay Mayor Florendo. Nasasaktan ang anak mo. Hindi natin kontrolado ang mangyayari at mararamdaman ng mga tao sa paligid natin, Victor. Napangisin naman na wika ni Mayor Florendo. Kaya wag mo akong pagsasabihan kung anong dapat kong gawin. Kung nasasaktan man si Atasha. Dahil kahit ikaw, sinaktan mo rin si Atasha. Dahil mas pinili mo na protektahan ang pamilya mo kaysa sa kanya. At dapat ganun din ang ginawa mo. Mahalaga sa akin ang pamilya ko. Kaya pinoprotektahan ko sila mula sa iyo. Kaya dapat yun din ang ginagawa mo kay Atasha. Yun din ang ine-expect ko na gagawin mo. Na protektahan siya. Ano magagawa ko? Pabayaan ang isa kong anak na nangulila sa akin ng ilang taon? At manatili lamang ako sa kanya? Mariing napahampas ito sa lamesa. Napalunok ako at matalim siyang tiningnan. Sino ang ina ni Mara? Natigilan siya at nanlamig na tiningnan ako. Hindi ako naging handa noon pa para malaman ang katotohanan. Hindi ko alam kung handa na ba ako
Ngunit nagkaroon na ako ng tapang na magtanong sa kanya. Paano ko po protektahan si Atasha mula dito? It was a mistake na ginawa ko noon. Dekada na ang lumipas sa kasalanang nagawa ko. Paano ko pa siya mapoprotektahan kung hindi pa siya isinisilang sa mga panahong iyon? Sino ang ina ni Mara Ibardalosa? Matiimbagang natanong ko sa kanya. Kapatid ko ba talaga siya sa labas? Anak ba siya ni Mama? Patay na ang ina niya. Umalis ka na bago pa kita sipain palabas. Tinalikuran niya ako at naramdaman ko ang mabigat niyang pagbuntong hininga. Doon pa lang, alam kong may mali na. Nang makita kong sinampal ni Eliana si Atasha mula sa harapan ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Nanigas ako sa kinatatayuan at pinigilan ang sarili na pumagitna sa kanila. Nang sinabi ko na gagawin ko ang lahat para protektahan ko si Eliana, totoo yung sinabi ko. Hindi mo siya kailangang sampalin, Eliana. Kalmado kong saad at naninimbang siyang tiningnan. Galit na galit siya, na halos maiyak na siya sa sobrang galit. Ipagtatanggol mo ang babaeng yon. Naging mabuti ako sa kanya, Victor. Dahil naging mabuti ako sa kanya, kaya ginagawa niya ito. Wala siya narinig sa akin dahil natutuwa ako sa kanya. Pero ito pala ang isusukli niya sa akin. Lumapit siya sa akin at tiningala ako. At malalaman ko na, stalker mo pala ang babaeng yon. Sinabi na sa akin lahat ni Francis. That girl is obsessed with you. Bumigat naman ang tingin ko kay Eliana sa mga sinabi niya. Wala itong alam. Sa kahit na sino, ay walang nakakaalam kung ano nga ba ang naging relasyon ko kay Atasha. Iyon talaga ang iisipin. At ganun din si Francis. Na tila ba may alam ito sa kung ano ang tama sa nangyari. I'm sorry. Paghingi ko na lamang ng tawad. Sana ako na lang ang sinaktan mo, Eliana. May kasalanan din ako. Hindi lang pwede sa kanya ang sisi. Tumagal ang titig niya sa akin habang tumatagal iyon, ay mas lalong lumamig. Gago ka talaga. I hate you. At hinampas niya ako sa balikat. Na hindi lang ako napipilitan. Na hindi lang si Atasha ang lumapit sa akin. Hindi ko kayang protektahan si Eliana. I feel so damn guilty. Napahagulhol na lamang siya at tinapos na ang relasyon namin nung gabing yun. The decision came from her. Gulong-gulo ako kung ano ang dapat kong gawin. Pero nasurpresa ako nang kausapin ni Atasha si Eliana. Tila ba tinatapos na niya ang lahat? Tila ba napagod na rin siya? Tila ba tanggap na niya at siya na mismo ang tumutulak, gumagawa ng paraan at nakiusap kay Eliana? If Atasha didn't talk to me, wala akong planong balikan ka. If Atasha, na hindi siya nakiusap sa akin, nabigyan ka muli ng pagkakataon, hindi ko maibibigay yun sa'yo. Bagsak ang titig ko sa lamesa nang bisitahin niya ako sa kondo ko para magkausap kami na masinsinan at ayusin ang problema. Hindi ako makaimik at walang lakas ng loob na depensahan ang sarili ko. Nahiya ako sa mga ginawa ko sa kanya. Nasaktan ko ang babaeng ito. Hindi niya karapat-dapat na masaktan. Bumabagabag ako sa mga pag-amin ni Atasha. Na tinanggap nito ang pagkatalo. Na tinanggap nito ang kasalanan na gawa nito kay Eliana. Sa paraan ng pag-ako niya, nang lahat na tila ba pati kasalanan ko ay inako na niya. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila ba ito naging hero sa aking paningin. Papayag akong ayusin natin ito.
She apologized and admitted her mistake. Marahil siguro, napagtanto niya that she is crossing the line and her action are unjustifiable. Sinong babae ang magpupumilit sa taong hindi naman siya gusto? Wika ni Eliana. Mabuti at nagising siya sa katotohanan. Hindi yung ipinipilit niya ang sarili niya sa'yo. Sa tingin ko hindi natin ito maaayos. Pinutol ko ang mga sasabihin niya. Bukod sa hindi ko naman nagugustuhan iyon, ay mas kinakain ako ng galit sa sarili ko. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Hindi ko kayang protektahan ka sa sakit, Eliana. I cannot save this relationship anymore. Pero sinubukan ko at nagustuhan kita. Gusto kita. Natigilan siya at napaawang ang mga labi niya. She looks confused. At tila ba hindi alam kung ano ang mangyayari sa relasyon namin. What are you talking about? Hindi niya natuloy ang sasabihin at napasinghap kung kailan siya napagtanto kung sino ba talaga si Atasha sa buhay ko. Siya ba? Uwi ka nito. Nanghihina itong napaupo at nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Siya ba yung babae? Mapait kong sambit. Ginamit mo ako. Kung ganun tama siya. Rebound ako. Mariin na sigaw nito. No. Mariin kong tanggi sa wika naman ni Eliana. Hindi kita ginamit, Eliana. Sinabi ko sa'yo, gusto kita. At gusto kitang panindigan. Pero bumalik siya. Kaya nagulo na. Ganun ba? Nagsisimula ng umiyak ito. Masasaktan lang kita. Yun lang yun. Babalikan mo siya. At puputulin mo ang relasyon natin. Dahil gusto mong bumalik siya sa'yo. Ginamit mo nga ako, Victor. Tumayo ako at nilapitan siya para yakapin. Marahan kong hinaplos ang likod ni Eliana. Trust me, Eliana. Hindi ko kailangan manggamit ng tao na mahalaga sa akin para lang makalimot ako. Hindi ko gusto na saktan ka. Umiyak siya ng umiyak. Hindi ko alam kung kanino ako galit, sa sarili ko ba, sa pagbabalik ni Atasha at pagbibigay komplikasyon muli na pareho naming buhay. Sa ama niya na hindi ako matanggap. Sa anak sa labas na maaaring parehong kapatid namin dalawa ni Atasha. Napapikit ako. Sa ina ko na pinagtaksilan si Papa na walang ibang ginawa kundi magtrabaho para sa amin. Napatitig naman ako sa mga pinta na nasa harapan ko. Kakaiba ang mga ito. Hindi ako mahilig sa art. Marahil hindi ko na-appreciate at maiintindihan ang hatid sa mensahe nito. It's okay. Hindi mo yun kailangan maintindihan. Ganun talaga ang mga art. Umigting naman ang pangako at hinarap ko si Mara. Si Mara Ibardaluza. Pumunta ako dito sa gallery niya para makita ang mga painting niya. She is an architect. She is excellent in art. Ano kaya ang pagkakapareho nila ni Mama? Namana niya ba ito kay Mayor Florendo? Was he also good in art? Or ganun din sa business? Napangiti naman siya sa akin. It was approachable at napakakalma nito. Hindi na itago ng ngiti nito ang pangungulila sa kanyang mga mata. Wala akong ganong interpretasyon tungkol dito. Diretso kong puna sa kanya. Napatawa naman ito at tumango sa akin. Siguro ganun nga talaga. May mga taong ganun talaga. Mas matangkad pa ito kay Atasha. Mas matanda ng ilang taon kay Atasha. Nakasuot ito ng damit na halos takpan na ang buong katawan nito. Maliban sa kanyang brasong maputi at balikat, umaayon sa hulma ng katawan nito. She dressed in very classic way. Long dress
na humakab sa katawan nito. Tunay ngang nasa puso niya ang art. Gusto pa rin ba nila ito? Kahit magulo ang pinta mo? Yeah, I guess. Nakangiting wika naman ito. Hindi naman nila nagugustuhan yan dahil sa painting. Yung iba naman, nagugustuhan nila ang likod ng istorya ng painting na yan. Kaya kahit gaano kagulo, nabibigyan pansin at atensyon. Humarap siya sa akin at tinitigan ako. Victor Del Mundo, pakilala ko sa kanya. Pinsan ako ni Diana. And probably, my half-sister. Natigilan naman siya saglit at tipid na napangiti. Mara Ibardaluza, the mayor's illegitimate daughter. Na magsimula akong mapalapit kay Mara, yun din ang kauna-unahan na kinumpronta ako ng aking ina tungkol sa mga Florendo. Tigilan mo na ang pagpapaimbestiga sa mga Florendo. Tigilan mo ang pakikipagmabutihan sa kanilang anak. Maski sa anak sa labas, ni Liam Florendo. Naiintindihan mo ba ako, Victor? Pati ba naman ikaw? Pagbabawalan ako na magustuhan ng anak ni Mayor Florendo? Hindi siya nagulat sa sinabi ko. Tila ba inaasahan na rin niya na marinig iyon mula sa akin? Tila ba hindi na siya nagulat na maghiwalay kami ni Iliana? May alam si Mama. May alam si Mama tungkol kay Atasha. May alam siya na namamagitan sa aming dalawa. And she is secretly communicating with Liam Florendo. Hindi mo sisirain ang pamilyang ito. Tigilan mo na ang babaeng yon. Ito ang una at huling beses na sasabihan kita at pag-uusapan natin ito. Please lang anak, don't disappoint your father. Marami pa riyang iba. Hinawakan niya ang mukha ko. Hindi mo kilala ang mga Florendo. They will take advantage of the situation. They only care about themselves, their family. Nakikita niya sa mga mata nito na sasaktan ito.